Magandang gabi po sa inyong lahat o magandang araw sa mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo na nakikiwagahagi dito sa ating pagsamba sa Shrine of Jesus the Divine Word. May nabasa akong kwento ng isang matandang 80 years old na lalaki. Isang umaga, nagmamadaling pumunta sa clinic para paalis yung tahi ng kanyang sugat sa kamay. Nakiusap siya na pwedeng bilisan kasi mayroon siyang appointment ng alas 9, 8:30 na. Nagtanong yung doktor, bakit siya nagmamadali? Ang sagot ng matandang lalaki ay, upang makapunta doon sa old folks home, yung na kung saan nandun yung nursing home pa, na kung saan nakatira yung kanyang misis, no? At upang sabayan siya ng breakfast kasama si misis every morning. At kinumusta din ng doktor kung kumusta yung kalagayan ng misis. Ang sagot ng matanda ay, well, si Mrs. po ay mayroong Alzheimer at siya ay di na nakakakilala 5 years ago. Nagulat yung doktor, sabi niya. At nagtanong bakit pupunta pa siya araw-araw para mag-breakfast kasama ang misis niya. Hindi na niya kilala ito. At ang sagot ng matandang lalaki na nakangiti ay, sabi niya, hindi nga niya ako kilala, pero kilala ko pa rin siya. Nasabi ng doktor sa kanyang sarili na may luha sa kanyang mga mata, yan ang uri ng pag-ibig na gusto ko rin sa buhay ko. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang physical o romantic, ika nga. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagtanggap ng kabuuan ng lahat ng aspeto ng taong minamahal. Ang nakaraan, ang hinaharap, ang hindi. Gayon din yung hindi pwedeng abutin. Mga pagbasa natin ngayon ay umiikot sa tema ng pag-ibig. Sa unang pagbasa, itinuro ni Pedro na walang kinikilingan ng Diyos. God shows no partiality, sabi nga, sa kanyang pag-ibig, at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Mahal ng Diyos ang lahat, Hudyo, Hentil. Ang akala kasi nila dati ay yung mahal lang ng Diyos ng Israel ay yung mga Hudyo. Pero ito ipinakilala, ipinamulat ng Diyos kay Pedro at kanyang mga kasama na ang pagmamahal ng Diyos ay walang boundary. At anong patotoo dito kung papaano ipinakita ng Diyos na ganun nga yung kanyang pag-ibig? Ayun, yung pinakamalaking regalo ng Diyos sa kanyang bayan noong Pentecostes, ang banal na Espiritu, yun din ang tinanggap ng mga Hentil. It was the same gift of the Spirit, the Holy Spirit, that the Jewish people received on Pentecost. And it is the Spirit, the Holy Spirit, that was received by the Gentiles who heard the preaching, the proclamation of the gospel by Peter. Kaya makikita natin, ito yung napakalaking palatandaan ng na walang kinikilingan ng Diyos. Tayo, mahilig tayo na may mga
mga distinction. Kami-kami lang. Ito yung club namin ng mga ganito, dito, iba. Wala kaming pakialam dyan, etc. And God is showing us that His love has no boundaries. Kaya tinanggap din si Cornelio, isang Romano, centurion na Romano, para maging Kristiyano. At kagayang nasabi ko, the greatest proof of this is the gift of the Holy Spirit that He gave to both the people of God, the old Israel, and those of the Gentiles. Sa Ebanghelyo naman, itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat nilang sundin ang mga utos bilang pagtalima sa Diyos sa kanyang kalooban. Ang total o kabuuan at walang kondisyon na pag-ibig, ang pagpapatawad, ang pagiging mapagbigay at marunong magsakripisyo. Ito yung mga batayan ng pag-ibig ng isang Kristiyano. At ang pinakadakilang palatandaan ng pag-ibig na ito ay ang kakayahang maglaan ng buhay para sa iba, kagaya ng ginawa ni Jesus sa mga taong hindi karapat-dapat ng kanyang pag-ibig. At ang bunga at layunin ng pag-ibig na ito ay para maranasan natin ang tunay na pag-ibig at pananatili natin sa pag-ibig ni Kristo. At ang bunga nito ay ang tunay na kaligayahan. Si Chesterton, nung pinagninilayan yung aral mula doon sa kwento ng The Beauty and the Beast, no? Sabi niya na bago daw ang isang tao ay kayang magmahal, ay dapat maramdaman muna ng pagmamahal. It is only when a person experiences being loved that he or she be able to love truly. Kaya siguro sabi nga the disaster of many people who are unable to love is because they have not really realized and experienced being loved. A person must be loved first before one can become lovable. Kaya siguro ito yung napakagandang aral muna natin sigurong ipasok sa ating kamalayan at puso ang ginawa ng Diyos. Yes, human love may fail, but this is what Jesus is teaching us today, that He has loved us. No. The greatest proof of God's love, He said, that He sent His only Son to a world that is hostile to God. At ipinakita na nga niya na tayo'y minahal upang tayo'y may kakayahang ding magmahal. I think maybe those persons who are supposed to have provided us with love may have failed, but we should always remember and go back to our experience of God. And that is to remember and to realize that we have been lavishly loved by God.
only in this way that we can truly love. Siguro, we start and relieve those moments, experiences of love, especially those persons, significant persons in our lives. I'm sure sa araw na ito na ipinagdiriwang natin yung araw ng mga ina, it would be good to remember and rediscover itong ating karanasan ng pag-ibig ng ating mga ina. Because as Chesterton would say, it is only when we have realized that we are loved that we can also love, capable to love, truly. Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon, hilingin natin sa Diyos. Unang-una, na sana'y, Panginoon, punuin mo ang aming puso, ang aming kamalayan sa iyong pag-ibig. Para sa gayon, makaya din naming magmahal ng tunay sa kapwa. And hindi na kailangan siguro pag-utusan pa tayo ng Panginoon na love one another. Because one who has been loved truly, who has experienced love, naturally flows that love and care also for others. Kaya kung mayroon mang betrayal, kakulangan sa pag-ibig sa ating mga naranasan, hilingin natin sa espiritu ng pag-ibig na punuin ang ating puso upang tayo'y kakayahan ding magmahal kagaya ni Kristo. Pagpalain nawa tayo ng ating mapagmahal na Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako